Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin po natin yung ating mga katabi. Malamig na umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo. Sige po, magbigay po tayo ng saglit na oras para po sa ating personal na pananalangin. Hallelujah, Jesus. Aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri, dinadakila, Panginoon, sa umagang ito, sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong masumpungan ang bawat isa, Panginoon, na lumalakad sa iyong katwiran, hinahangad palagi ang iyong kalooban, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, sa umagang ito, ang patuloy mong pagsama sa amin. Ikaw ang patuloy na manguna sa aming gawain sa umagang ito, Panginoon. Simula, Panginoon, sa aming pagbibigay sa iyo ng aming papuri sa pamamagitan ng mga awitin, Panginoon. Sa mga salita mong dadalhin, Panginoon, ng iyong lingkod sa umagang ito. Magsilbi po itong pagtutuwid, paalala, pagpapala, Panginoon, sa lahat ng makakarinig. Tulungan mo rin po kami, O Diyos, na lahat ng aming mapapakinggan ay maisapamuhay po namin, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na madakila sa aming gagawin, Panginoon. Maging ang aming awitin, Panginoon, sa iyo sa umagang ito ay maging isang mabangong samyo, Panginoon. Sinasaway namin ang anumang gawa ng kaaway. Sa pangalan mo, O Diyos, sa pangalan mo, O Diyos. At tulungan mo kami, Panginoon, na maibigay namin, Panginoon, yung aming best worship para sa iyo, O Diyos. Maigat naming ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa pong malakas na palakpak para sa Hari ng mga Hari. May ilalakas pa po yan para sa Hari ng mga Hari. At tulad po ng sabi ni Pastor, no, we take this opportunity to praise the Lord kasi hindi po lahat ng tao, ng Kristiyano ay malayang nakakapagpuri sa Panginoon. Okay po? Sumabay po tayo sa awit. Sumabay po tayo sa pagpalakpak. Taas po natin ang ating kamay. Lahat ng kaya nating gawin para sa ating Panginoon. Sa lahat ng hari, O Diyos, sa iyo ang luwalhati. Buong mundo'y mapupurihan ka. Minsan ka po, Hari! Hari sa lahat ng hari, O Diyos, sa iyo ang luwalhati. Buong mundo'y makikilala ka. Lahat ng tribo. Lahat ng tribo'y nagpupuri, buong bansa ay magsasabi, Jesus, ikaw ang karapat-dapat aming tadaan. Hallelujah, Diyos, purihin ka. Hallelujah, hallelujah, Diyos, awitan ka.
nating itaas sa lugar na ito. Ngalan ni Jesus, aming tataan. Ngalan ni Jesus, aming isisigaw. Ngalan ni Jesus, aming tataan. Ngalan ni Jesus, aming isisigaw. Ngalan ni Jesus, aming tataas. Ngalan ni Jesus, ngalan ni Jesus, aming isisigaw. Ngalan ni Jesus, aming tataas. Ngalan ni Jesus, aming isisigaw. Ngalan ni Jesus, aming tataan. Ngalan ni Jesus, aming isisigaw. Hallelujah, Diyos, purihin ka. Hallelujah, Diyos, awitan ka. Hallelujah, Diyos, maghari ka. O Jesus, sa'yo ang pagsamba. Hallelujah, Diyos, purihin ka. Hallelujah, Diyos, awitan ka. Hallelujah, Diyos, maghari ka. O Jesus, sa'yo ang pagsamba. Malakas yung palakpak para sa ating Panginoon. Sabayan po natin ang itak. Pag nalulumbay, ikaw ang saya. Matibay na sandigan ko pag may alala.
Patuloy kaming iawit, O Diyos, para sa iyo, Panginoon.
Tunay, O Diyos, na walang hanggan ng iyong pag-ibig para sa amin. Walang hanggan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, Jesus. Habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito kami, O Diyos, dahil lamang sa biyaya mo. Dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Minsan pa nga po, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian,
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, Jesus, Jesus. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Tunay kang dakila, O Diyos. Nararapat, Panginoon, sa mataas na uri ng pagsamba, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyo. Ito po ang aming best clap offering para sa iyo. Gandang umaga po sa ating pong lahat mga kapatid. Pakibati nyo nga po ang inyo pong mga katabi. Ayan. So, papasalamat po tayo muli sa Panginoon sapagkat muli po after 1 week ay niloob po ulit ng Panginoon na tayo po ay nandito upang sumamba po sa Kanya pong dakilang pangalan. So, sa atin pong nakapahinga po yata ako ng halos isang buwan at kalahati. So, muli po ay nagpapasalamat sa pribilehiyo na makapagbahagi po sa inyo ng salita po ng Panginoon sa oras po na to. So, magpapasimula po tayo sa atin pong pag-aaral. Pwede po bang lahat po tayo ay pumikit at tayo po ay manalangin? Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po naming pinupuri at pinasasalamatan sa umaga pong ito. Kami po ay nasa panahon ng pakikinig po ng iyong mga salita. Dalangin namin ang lubusan mo pong paghahari sa aming mga buhay. Dalangin namin ang lubusan mo pong pangungusap sa bawat isa. Buksan mo po ang aming mga puso at kaisipan. At tulungan mo po kami, Panginoon, na lagi pong maging laan at magkaroon po ng isang puso na handang magpatuwid, isang puso na handa pong matuto mula sa katotohanan po ng mga salita. Amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang oras na ito, Panginoon, at dalangin po namin ang lubusang pangunguna at pangangasiwa po ng iyong banal na Espiritu. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa buhay ng bawat isa po sa amin. Gamitin mo lamang po ako, Panginoon, na daluyan po ng iyong mga salita. Ikaw po ang mahayag sa aming kalagitnaan sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Paano ba to? Dito? Ayan. So ano ba yan? Si Hideyoshi Toyotomi. Ayan, baka dito nanggaling yung pangalan ng may toyo. Hindi po, joke lang. So, si Hideyoshi Toyotomi, isang Japanese warlord na nag-ruled over Japan in the late 1500. Nagpatayo po siya ng isang napakalaking estatwa o ribulto ni Buddha sa Kyoto, Japan. And it took 50,000 men 5 years to build it. Subalit nang malapit na po itong matapos, taong 1596, nagkaroon po ng isang lindol at nagbagsakan ng bubong ang estatwa ni Buddha na naging dahilan po ng kanyang pagkawasak. Sa kanyang matinding galit, si Hideyoshi shot an arrow sa bumagsak na estatwa ni Buddha at sumigaw po siya na sinasabi ang mga ganitong kataga. Ipinatayo kita at gumastos ako ng napakalaking halaga, ngunit hindi mo man lamang nagawa na ingatan ang iyong templo. Ang title po ng ating pong mensahe na akin pong nais ibahagi po sa inyo
ay may pamagat po na The Great Abomination. At ito po ay atin pong mababasa sa aklat po ni Ezekiel, chapter 8, verses 1 to 18. Pero nais lang po nating basahin ng ilang mga talata sapagkat yan po ay napakahaba. Pinapakiusapan po ang lahat na tayo po ay tumayo bilang pagbibigay galang po sa salita po ng Panginoon. Ang sabi po ng Ezekiel chapter 8 verses 5 to 6 ay ganito. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tumingin ka sa gawing hilaga. Tumingin nga ako at sa pagpasok sa altar ay nakita ko ang Diyos-Diyosang sanhi ng kanyang paninibugo. Sinabi niya sa akin, nakita mo ang kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng bayang Israel upang ako'y palayasin sa aking sanktuaryo. Higit pa riyan ang ipapakita ko sa iyo. Basahin po natin sa wikang English. Then he said to me, Son of man, lift up your eyes now toward the north. So I lifted my eyes toward the north, and behold, north of the altar gate in the entrance was this image of jealousy. And he said to me, Son of man, do you see what they are doing? The great abominations that the house of Israel are committing here to drive me far away from my sanctuary. But you will see still greater abominations. Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang mga salita. Makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. Nais po nating pag-aralan at bigyan diin sa umaga pong ito sa atin pong pag-uusap. May kinalaman po sa topic na The Great Abomination ang ganitong pangungusap. Idolatry, whether sin or unseen, is a great abomination to God, and those who practice it will not escape His judgment. Ulitin po natin. Idolatry, whether sin or unseen, is a great abomination to God, and those who practice it will not escape His judgment. Sa Tagalog, ang idolatriya o pagsamba sa Diyos-Diyosan, nakikita man o hindi. Yan, wala na. Tagalog po, no, ang pagkakaroon o pagsamba sa Diyos-Diyosan, hayagman o lihim, ay isang bagay na kasuklam-suklam sa Diyos at hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang sinumang nagsasagawa nito. So, sa topic po na to, pag-uusapan po natin ang tatlong bagay. Number 1, God unveils the great abomination. Number 2, God's response to the great abomination. And number 3, God's punishment for those who practice this great abomination. Bago po natin tuloy ang pag-aralan ang tatlong bagay po na yan, magkaroon lang po tayo ng konting background patungkol po sa book ni Ezekiel. Actually, medyo mahirap po talaga ang book ni Ezekiel i-discuss. Pero tingnan po natin ang ilang mga bagay. Una po, sino po ba ang author ng aklat ng Ezekiel? Sino po ang author ng aklat ng Ezekiel? Mababasa po natin sa Ezekiel 1-3. Ang sabi po ay ganito, akong si Ezekiel ay isa sa mga dinalambihag sa baybay ng Ilog Kebar. Noong ika-5 araw ng ika-4 na buwan ng ika-30 taon, nabuksan ang langit at isang pangitain mula sa Diyos ang aking nakita. So ibig sabihin, malinaw po na nakasaad sa talatang ito na si Ezekiel ang sumulat ng aklat ng ito. Ang book daw po ng Ezekiel is a prophetic literature. More on visions, more on pangitain, symbolic, at naglalaman po ng mga magaganap sa hinaharap na panahon. Ang aklat po ng Ezekiel ay kabilang sa tinatawag po nating major prophets, not because Ezekiel is far more greater than any other writer, but mainly because of its length, dahil po sa haba. Ang mensahe po ng aklat ni Ezekiel ay nakaugat sa kasaysayan at krisis espiritualidad na kinakaharap po ng Israel, habang sila po ay nasa bansang Babylonia. So binigyang diin po ni Ezekiel ang mensahe na hindi sila iniwan ng Diyos kahit sila po ay nasa bansang Babylonia. Now tingnan po natin ang pangalawang bagay. Sino po ba si Ezekiel?
Mababasa po natin sa verse 3, ang sabi po dyan, ako na isang pari at anak ni Busi ay nasa Babylonia, sa baybayin ng Ilog Kebar, nang magpahayag sa akin si Yahweh. So sa talata pong ito, atin pong ipinapaalam po sa atin na si Ezekiel ay isa pong pari. Siya po ay anak ni Busi at siya po ay galing po sa lahi ng mga ng Levi. Yan po. So siya po isang saserdote o pari at galing po siya sa lahi ni Levi. Pero maliban po sa kanyang pagiging saserdote, siya din po ay tinawag ng Diyos bilang isang propeta, and he works as a prophet for 22 years. So, isa po si Ezekiel sa libu-libong Israelita na dinala sa Babylon taong 597 BC during the second deportation. Mababasa po natin yan sa 2 Kings chapter 24 verses 8 to 17. Si Ezekiel po ay kasabayan o contemporary nila Prophet Jeremiah at Daniel. Pangatlong bagay na nais po nating alamin patungkol po sa aklat ng Ezekiel, kailan po ba ito naisulat? So Ezekiel wrote the book during the early years of the Babylonian exile between 590 to 570 BC. After 5 years po ng traumatic events na naitala po sa kasaysayan ng Israel. No? So sabi nga po natin doon, nakaupo sa baybayin ng Ilog Kebar si Ezekiel verses chapter 1 verse 1 to 3. Na ayon po sa Bible scholar, ay 30 years old din po siya nung panahon na yon. At yun din po yung taon na yon na may install siya or na-install siya as a priest in Jerusalem. Sapagkat sa kanila pong kultura at kagawian, nagpapasimula po ang isang saserdote o pari at the age of 30. Naho. So sino ba, pang-apat, sino ba ang audience ng book ng Ezekiel? Mahalaga po na malaman po natin kung sino ang kanya pong sinusulatan. Kanino po nakatoon ang mensahe ng book ng Ezekiel? So ang mensahe po ng aklat na ito ay para sa mga kapwa niya exile o mga napatapon sa bansang Babylonia bago po ang final destruction ng Jerusalem. Ang henerasyon po na to, which is kabilang nga po si Ezekiel, is a sinful and hopeless generation. And by means po ng prophetic ministry, inattempt po ni Ezekiel to bring them, nadalhin po ang kanya pong mga kababayan into immediate repentance at sa confidence in the distant future. Kaya nga po, pag mababasa po ninyo ang Ezekiel, meron po siyang mga tinatawag na prophecy kung ano po ang mangyayari sa hinaharap patungkol po sa magiging kalagayan ng bansang Israel. Ngayon po, pag-usapan po natin ang unang bagay sa ating paksang The Great Abomination. Number 1, ang sabi nga po, God unveils the great abomination. Inihayag, inireveal ng Panginoong Diyos ang great abomination. Ano po ba ang tinutukoy ni Ezekiel sa chapter 8 verses 1 to 18 na great abomination? Sa Tagalog po, ito po ay kasuklam-suklam na bagay. Ang tinutukoy po ni Propeta Ezekiel na great abomination is about idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Let us first define ano po ba ang ibig sabihin ng idolatria o pagsamba sa Diyos-Diyosan? Mababasa po natin dyan sa aklat po na yan, yung mga salitang imahe, ribulto, idol, o Diyos-Diyosan. So ano po ba ang kahulugan kapag sinabi nating idolatria o pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ang sabi po ng isang kahulugan po nito, walang pong nandyan po. Ayan. Ang salitang Diyos-Diyosan daw po ay nangangahulugan ng hindi tunay na Diyos. So, ibig sabihin po kasi, meron talagang tunay na Diyos. So, ibig sabihin kabaligtaran. Kapag sinabi natin Diyos-Diyosan, ito po ay tumutukoy o nangangahulugan na hindi tunay na Diyos. Pangalawa po, ang sabi, kapag sinabi daw pong idolatria, pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito daw po ay gawa, o likha lamang ng tao, upang kanilang pag-ukulan ng paglilingkod at pagsamba. Makakatulong po na basahin po natin ang sinasabi ni Propeta Esaias patungkol po dito. Kung mababasa po natin, medyo maliit. Pero hayaan niyo po, nabasahin ko po sa inyo ang sinasabi na Propeta Esaias patungkol po sa Diyos-Diyosan.
Ang sabi po niya, kanino niyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Sila'y nangagpapatira pa, oo, sila'y nagsisisamba. Pinapasan nila siya sa balikat, dinadala nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako at siya'y nakatayo mula sa kanyang dako. At hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanyang kabagabagan. Inyong alalahanin ito at mga pakalalaki kayo, isaisip ninyo uli, o ninyong mga mananalansang, inyong alalahanin ang mga dating bagay na una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Ngayon, ganito din po ang pahayag po ni Haring David patungkol po sa Diyos-Diyosan. Mababasa po natin yan sa Aklat ng Mga Awit. Lagay po ba dyan? Mahirap po yung dalawang hawak eh, no? Mababasa po natin yan sa Aklat po ng Mga Awit, chapter 115, verses 3 to 5. Ang sabi po ay ganito, kanyang ginagawa, namali na po yata ako. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak akinto, iyari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay, meron sila, ngunit hindi sila nangangakikita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakaririnig. Mga ilong meron sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay meron sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, oo, bawat tumiwala sa Kanya. So patunay lamang po na ang Diyos-Diyosan ay pawang likha lamang o gawa ng mga tao na pinag-uukulan po nila ng pagpapahalaga at pagsamba. Idolatry in general, the worship of anything other than God. Ngayon, tingnan naman po natin ang ibig sabihin po ng salitang great abomination. From verse 6 to 16, 6 na beses pong binanggit ang salitang abomination. At makikita po natin sa iba't ibang translation ng banal na kasulatan, yan po ang mga salitang ginamit. Disgusting, abhorrence, detestable sin, great repulsive acts. Ang sabi po, outrageous obscenities, kasuklam-suklam. Kapag tinignan po ninyo ang salitang great repulsive acts, ang ibig pong sabihin po nito ay kasuklam-suklam na gawa, kahihahiya at karumaldumal na gawain, o mga gawaing labis na nakaririmarim. Ito po ay tumutukoy sa mga kilos na nakakabawas ng dangal, nagdudulot ng matinding galit o labag sa moralidad. At kapag sinabi naman po natin, kung kasuklam-suklam, ang pakahulugan po na ito ay ganito, sobrang nakakadiri at hindi kaaya-aya, labis na nakasusuklam at nakopopoot sa antas na hindi matanggap o maatim. Ang isa pa pong kahulugan kapag sinabi natin kasuklam-suklam, ito ang pinakamalaking mali niyang nagawa. Pagkatapos po nating alamin ang kahulugan ng idolatria at abomination, pag-usapan po natin, ano-ano po ba ang mga great abomination na in-unveil ng God o kasuklam-suklam na bagay na ginagawa po ng bayan ng Israelita? Number 1, idolatry in the north gate of the inner court. Idolatry in the north gate of the inner court. Mababasa po natin yan sa verse 5, 3 verse 5. Kung mapapansin po ninyo, ito po ang temple, structure ng temple ng Jerusalem during the time ni Ezekiel. At makikita po natin, ito po yung tinatawag nilang north gate sa temple. Dito po ay mababasa po natin ang mga talata na nagpapakita ng idolatry in the north gate. Basahin po natin. Ang sabi po ay ganito, nakita kong inunat
nakita kong inunat ang tila kamay, hinawakan ako nito sa buhok at itinaas sa kalagitnaan ng langit at ng lupa. Dinala ako sa Jerusalem, sa pagpasok sa patio, sa gawing hilaga, sa may kinalalagyan ng ano daw po, ng ribulto, na naging dahilan ng panibugo ni Yahweh. Sa susunod po na verse, sa verse 5, ay mababasa po natin, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tumingin ka sa gawing hilaga. Tumingin nga ako at sa pagpasok sa altar ay nakita ko ang ano daw po, ang Diyos-Diyosang sanhi ng kanyang paninibugho. Mapapansin po natin mga kapatid, no? Para po siyang nagkaroon ng virtual tour po dyan, no? Kasi wala naman po siya doon. So isa-isa yung pangitain, nagkaroon po siya ng virtual tour, which is literally happening sa Jerusalem, nung panahon na ay wala naman po siya doon. So ipinakita po ng Panginoon kung what is happening, actual happening sa lugar po ng Jerusalem. So ang sabi po dito, sa Tagalog na salin, ang mababasa lamang po natin ay gawing hilaga. Subalit sa English translation ay nakasulat po ang North Gate. At dito po sa North Gate ay nakatayo po ang ribulto o Diyos-Diyosan. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Nakakasunod po ba kayo? Hindi ko po alam kung matatapos ko ng isang oras. Pag ano po, ipuputulin na lang po natin. No? Mahalaga po na malaman po natin ang significant importance ng North Gate ng Temple sa Jerusalem, lalo na po may kinalaman sa usapin patungkol sa Diyos-Diyosan. Bakit po ba? Ang North Gate po kasi ng Jerusalem, hindi ko po alam kung nandyan, no? Yan, mababasa po na, I was taken to the north gate of the inner courtyard of the temple where there is ano daw po, large idol that made the Lord very jealous. Naho. So ano po ba ang significant ng north gate sa temple? Ang north gate daw po serves as a symbolic and literal point of entry into the sacred precincts of the temple. Ibig sabihin sa Tagalog, ang North Gate po ay nagsisilbing simbolo at pintuan, entry point o daan para marating po ang iba't ibang lugar o bahagi ng templo. Ibig sabihin, ito po ang inyong unang-unang dadaanan kung kayo po ay papasok sa templo. Hindi lamang po siya nagsiserve as physical entry, kundi ang North Gate daw po symbolizes access to the divine presence of God. Sapagkat ang temple po ang tahanan o dwelling place ng God. It was where God's presence permanently rested and where people would come to offer sacrifices. Alam po natin mga kapatid na ang temple po sa Jerusalem ang center po ng Jewish life. No? Kaya nga po, pinagmamalaki po nila ito No? Kaya lang sa pagkakataon po na to, makikita po natin ang pangyayari na ipinakita po ng Diyos kay Ezekiel na mayroong ribulto o Diyos-Diyosan na nakatayo sa North Gate o sa entry point ng temple ay nagpapakita po ng spiritual corruption o spiritual na pagkabulok. Ibig sabihin, ang spiritual corruption o spiritual po na pagkabulok ay nakapasok na po sa puso ng pagsamba ng Israel. Yun po ang significance ng tinatawag po nating North Gate. Kaya nga po makikita po natin na sabi po dyan, it is a great abomination na meron pong isang napakalaking ribulto na nakatayo sa North Gate, which is the physical and literal entry point kapag nais mo pong pumasok sa loob ng templo. It also shows Israel's unfaithfulness to God. So makikita po natin yon. Katulad po ng hamon ni Josue sa mga Israelita dito po ba? Ano po sabi ni Josue sa mga Israelita? Choose for today whom you will serve, the gods of the Amorites or the God of your ancestors. Ang sabi ni Josue, but as for me and my house, we will serve the Lord. Sumagot po ang bayang Israel kay Josue sa hamon na yun. Ang sabi niya, no, we will also serve the Lord. Pero makikita po natin sa pangitain na ipinakita ng Diyos kay Ezekiel, hindi na po ganito ang nangyayari. Ang ganito pong uri ng pangyayari, no, na sila po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay nangangailangan po ng pagsisisi at pagpapanumbalik sa Diyos.
Ngayon tingnan po natin, ano po yung pangalawang great abomination na ginagawa po ng mga Israelita. Ang sabi po dyan, idolatry inside the temple. Kaya napakahalaga po talaga nung entry point no? Kasi doon po talaga siya mag-uumpisa. Ngayon kapag hindi mo siya napigilan na pumasok, ipipenetrate po, i-infiltrate po niya ang loob. Sa pansinin po niya, from the entry point, ano na pong nangyari? Ang idolatria po o pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pumasok na po sa loob. Asa na po siya? Ando na po siya sa loob. Dati po andito lang siya. Pero dahilan po sa patuloy at hindi nabantayan, nagpatuloy po ang kanilang pagtataksil at ang espiritual na korupsyon at pagkabulok espiritual na pagkabulok ng mga taga-Israel. Ito po ay nakapasok na sa loob po ng templo. Basahin po natin ang talata na nagpapakita na meron na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa loob po ng templo. Ang sabi po ng Ezekiel chapter 8 verses 7 to 12 ay ganito, "At dinala niya ako sa may pinto ng patio. Nakita ko'y isang butas sa pader. Sinabi niya sa akin, 'Lakihan mo ang butas ng pader.' Gayon nga ang ginawa ko at may nakita akong pinto. Sinabi niya sa akin, 'Pumasok ka at tingnan mo ang kasuklam-suklam nilang ginagawa.' Ang sabi po ng Ezekiel, sa pagsunod, pumasok nga ako sa palibot ng pader. Pansinin po ninyo, no? Pumasok nga ako at sa palibot ng pader ay meron daw pong may nakita ako na daw po, larawan ng lahat ng hayop na gumagapang, nakapandidiring mga halimaw, at iba't ibang Diyos-Diyosan ng Israel. Pansinin po ninyo mga kapatid, ang sinasabi ng susunod na mga talata. Sa harap ng mga ito, nakatayo ang 70 matatanda ng Israel sa pangungunan ni Jasanayas na anak ni Safan. Bawat isa'y nagsusunog ng, nagsusunog po ng insenso. Tingnan po natin, no? Sabi po dyan, makikita po natin naka-highlight sa palibot ng pader. Ibig po sabihin talaga, it was already infiltrated ng idolatrous practices. So hindi lamang sa labas ng templo, kundi maging sa loob ng templo. Ang sabi po dyan, sa palibot ng pader, may mga naka-curve, nakaukit na iba't ibang uri ng larawan ng mga gumagapang na hayop. So, kanilang tahasang sinuway ang isa po sa 10 utos ng Diyos na mababasa po natin sa Exodus chapter 20 verse 3 to 4. Ano po sabi doon? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ang mga larawan po o imahe na tinutukoy ay direktang ipinahayag ng mga Diyos-Diyosan. Katulad po ng sinabi po dito na huwag kayong gagawa ng para sa inyo ng mga Diyos-Diyosan. Pangalawa po, makikita po natin yung word po na sa harap. Sabi po dyan, ano po dyan? Nakalagay po dyan? Nakita ko, ayan. Ito po yung word po na sa harap ng mga ito. Ayan. Di ba? Ang significant po niyan mga kapatid, syempre po pag nakaharap ka, kapag nakataligod po kasi, parang kabastusan po yun, di po ba? Pero kapag nakaharap ka, they pay their respect. At ang sabi po dyan, hindi lamang po sila nakaharap, kundi meron daw po dyang 70 matatanda ng Israel. No. Mamaya makikita po natin dyan. So kapag binasa po natin, yung matatanda po dyan, hindi po ito tumutukoy sa edad, kundi sila po ang mga leader o pinuno po ng bansang Israel. Significant po kasi ang number na to, kasi pag binasa po natin, ito pong 70 elders constitute the political leaders of Israel. Ibig sabihin, itong mga leader po na to, the political leader ng bansang Israel,
na dapat sana po ay guide. Dapat po sana sila po yung nagme-maintain ng honor ng God. Pero sila po yung nangunguna pa na gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay po na to. Yung ba? Kita po natin dyan, no? At meron po diyang special mention. Sino po yon? Si Jaasanayas, na anak daw po nino ni Safan. Ngayon, pag tinignan po natin, sino po ba itong si Jaasanayas? Siya po ay anak po ni Safan. Pag tinignan po natin at pinag-aralan po natin, sino ba itong si Safan? Si Safan po ay isa pong iskriba during the reign of King Josiah. Siya po ang nakakita o nakadiscover ng aklat ng kautusan sa loob ng templo. 2 Kings chapter 22 verse 8 to 10. So ibig sabihin, ang connection po nilang mag-ama, ni Safan at ni Jaasanaya ay nagpapahiwatig po ng matinding pagbagsak mula po sa matapat na paglilingkod ni Safan sa Diyos, patungo po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ng kanyang anak. Ibig sabihin, sa paglipas po ng panahon, nagkaroon po ng paglayo sa mga reforma na ginawa po ni Josiah during his time. Nakita po ninyo mga kapatid, ito po yung significant po nun. So, ibig sabihin po, Jaasanaya's presence among the 70 elders, ang hina-highlight po nito ang malawakang paglaganap ng idolatry among the leaders of Judah. Specifically, the political leader of Judah. Mamaya makikita po natin ng isa pa pong bagay na nakakalungkot. No? So katulad po ng nangyayari po ngayon sa ating bansa, di po ba? Napakarami pong mga kaguluhan sa ating bansa. Atin pong sinisikap at umaasa tayo ng ating pong mga tagapanguna ang talagang, kumbaga, magbibigay ng pagsasaayos sa bansa natin. Pero sa nakikita po natin, parang hindi po ganun ang nangyayari. Same sa nangyayari po na to, may kinalaman po sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Instead na itong mga political leaders na to ang mag-guide sa mga tao tungo sa maayos na kaugnayan sa Diyos, pero sila pa po ang nangunguna at gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay po na to. So, andyan pa po ba kayo? At makikita po natin yung isa pa po dyan, sabi dyan, bawat isa'y nagsusunog ng insenso. Ano po ba ang significance ng burning o ng incense? Alam po natin, ang burning daw po ng incense ay played a crucial role. Yung rising daw po ng smoke, no, signified the Israelites' worship. So, ibig sabihin, itong mga tao po na to, nung sila po ay nagsusunog ng enso, ito po ang kanilang ekspresyon ng kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Which is, alam po natin na ang priest lang po talaga ang meron pong tungkulin at karapatan na magsunog o mag-burn ng incense. Pero pansinin po ninyo, ito pong mga political leaders na to, which is wala naman silang karapatan at hindi po nila tungkulin ang bagay po na yon, ginawa po ang bagay na to, which is makikita po natin paglabag po sa kautusan. Ito pong pag-burn po ng incense ay emphasizing its exclusive use for worship. So ibig sabihin po mga kapatid, ang 70 elders na nagsunog po ng kanilang incense ay ekspresyon nila ng pag-worship sa mga iba't ibang uri ng hayop na naka-curb o nakaukit sa pader sa loob ng templo. Yun po yung pangalawang bagay. Nasa unang bagay pa lang po tayo. Ayan. Meron pa po tayong pangalawa at pangatlo. Ayan. Tingnan po natin ang pangatlong bagay. Na God unveils the great abomination. Pangatlo po, ang sabi po dyan, worship of Tammuz. Pansinin po ninyo, no? Kanina nandito po siya. Idolatry in the North Gate. Pangalawa po, napunta po dito, 70 elders. Ngayon naman, meron pang isa. Ito naman po yun, worship of Tammuz. Basahin po natin ang verse 14. Ang sabi po ay ganito, dinala niya ako sa pintuan sa hilaga ng pagpasok sa templo. At ano daw po? At dooy may mga babaeng anong ginagawa? Nananangis para kay Tammuz. Ito pong si Tammuz, marami po siyang kwento. Marami po siyang version. No? Pero meron siyang version na equivalent sa Egypt, na si Adonis at iba't iba pa. So marami po, kapag binasa at pinag-aralan po ninyo,
kung sino po si Tamus. So napakarami pong mga bagay-bagay patungkol sa kanya. Pero ang sabi po, Tamus in all his forms is known as the god of fertility. Kakayahan na mag-produce ng offspring o vegetation. So si Tamus po ang God na kinikilala po nila, Diyos-Diyosa na kinikilala nila about fertility and agriculture. Ang kwento daw po kasi nito, yung observance po ng Tamus ritual ay ginagawa po talaga ng mga kababaihan. No? Ang kanila pong pagsamba ay nagkakaroon po ng mga celebration para sa pagbabalik po ni Tamus. Kasi po si Tamus po ay namatay. No? Namatay po siya. So ibig sabihin, yung kanila pong ginagawang pag-iyak, yung weeping po nila, yung pagluluksa po nila, ay pag-aalaala sa ginawa pong pagluluksa at pag-iyak ng kanya pong asawa o consort na ang pangalan po ay Ishtar. Ishtar, I-S-H-T-E-R. So makikita po natin na yun daw pong pag-iyak po ni Ishtar ang naging dahilan para mabuhay muli si Tamus. Yan po. So yun po yung significant ni Tamus. So this is what the woman in the gate of the temple were doing. Kaya nga po, nasusuklam po ang Diyos sa kanilang ginagawa. Bakit? Kasi po, etong mga babae po na to, ino-honor po nila ang vile fertility god na si Tamus. Wherein, ang talagang may kakayanan at dapat i-honor lamang ay isang tunay na Diyos na tanging may kakayahan at may kapangyarihan when it comes sa pagiging mabunga. Halimbawa, sa pagkakaroon ng anak, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ang may kakayahan na magbukas at magsara ng sinapupunan. Alam niyo po ba yon? May nakasulat pong talata po yun sa Bible, na ang Diyos po ang may kakayahan na magbukas at magsara ng bahay bata ng isang babae. Meron po ba kayong naalala sa kultura po ng mga Pilipino? Saan po pumupunta ang mga may asawang hindi nagkakaanak? Oo, yan, di mo ba? Sa Obando, di mo ba? So parang kumbaga parang may ano po siya, may similarity. So ito pong mga babaeng na to, umiiyak po sila kay Tamus. At yun po yung kanila pong tawag po doon way ng kanila pong pag-worship para sila po ay magkaroon po ng fertility o pagiging mabunga. Hindi lamang po sa pagiging isang babae, kundi sa kanilang agrikultura. Pang-apat, ayan. Pang-apat po, unveils the great abomination. Number 1, nakita po natin, idolatry in the north gate. Pangalawa po, nakita natin na inside the temple. Pangatlo po, nakita po natin na pag-worship po kay Tamus. At pang-apat po, sun worship. Andito na po siya mga kapatid. Ayan. Basahin po natin ang talata, Ezekiel chapter 8, verse 16. Dinala niya ako sa patio sa loob ng templo, sa pagitan ng balkonahe at ng altar. May nakita akong mga 25 tao. Kanina po ilan? 70. Ngayon naman ilan? 25. Anong ginagawa po ng mga 25 tao na to? Ang sabi po, nakatalikod sila saan? Sa templo. At saan po sila nakaharap? Sa silangan. At ano pong ginagawa nila? Sumasamba sila. Kanino? Hindi sa Diyos, kundi sa araw. Sa 1 Chronicles chapter 24, makikita po natin doon ang listahan ng 24 priestly courses. Kapag inad mo yung high priest, total po siya ng 25. So ibig sabihin, these 25 men, symbolizes the entire priesthood. Kanina po, makikita po natin, yung 70 constitute, o parang nire-represent po niya ang political leader. Ngayon naman po, makikita po natin, etong 25 na tao po na to, symbolize the entire priesthood. Ibig sabihin, spiritual leadership. Tapos ninyo mga kapatid. Yung ba? Those most responsible to guard
Yahweh's honor. Pero by facing east, they literally turned their backs on the Holy of Holies. Tinalikuran po nila ang kanilang tungkulin bilang mga pari. So makikita po natin na ang mga tao po na ito, ang sabi, they turned their backs to the sanctuary of the Lord. At ito po ay talaga pong paghamak, paglapastangan sa Diyos. Marami pong mga history po patungkol po dyan sa sun worship. At ang nakakalungkot po, ito pong 25 men po na to sa Ezekiel chapter 8 verse 8:16 ay inadapt po ito. At nagkaroon po ng pagsamba sa araw, sa panahon po nila. At pansinin po ninyo, sino po ang gumagawa po nun? Yung mismong mga saserdote. Yan po yung mga tinatawag po nating different na uri ng idolatrous practices or great abomination na in-unveil po ng God kay Ezekiel. And it is actual na po talaga na nangyayari. Bagamat virtual tour po yun, in his absence, yun po yung nangyayari sa Jerusalem during na sila po ay nasa exile sa Babylonia. So, punta po tayo sa pangalawang bagay. God's response to the great abomination. Ano po ba ang nagiging tugon ng Diyos sa mga kasuklam-suklam na bagay po na to na ginagawa po ng mga Israelita? So, tingnan po natin, sabi po dyan, number 1 po, it made God very jealous. Ezekiel chapter 3 verses 3 and Ezekiel chapter 8 verses 3 and 5. Ang sabi po'y ganito. Nakita kong inunat ang tila kamay, hinawakan ako nito sa buhok, at itinaas sa kalangitan ng langit at ng lupa. Dinala ako saan daw po? Sa Jerusalem, sa pagpasok sa patio, sa gawing hilaga na may kinalalagyan ng ribulto, na ano daw po? Naging dahilan ng paninibugo ni Yahweh. Basahin po natin ang verse 5. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tumingin ka sa gawing hilaga, tumingin nga ako. At pagpasok sa altar ay nakita ko ang Diyos-Diyosang sanhi ng kanyang paninibugo. It made God very jealous or jealous. It provokes, sa iba pong salin, it provokes to jealousy. Sanhi ng paninibugo. Sa talatang verse 3 at saka hanggang 5, 3 beses po yung binanggit. It made God very jealous. O dahilan ng paninibugo ng Diyos. Mababasa po natin sa Exodus chapter 20 verse 5, Exodus chapter 34 verse 14, Deuteronomy chapter 4 verses 24, at sa marami pa pong mga talata sa banal na kasulatan na ang ating Diyos po ay mapanibuguing Diyos. He is a jealous God. Kapag sinabi daw pong word na jealous, ang Hebrew word po niyan ay kana, means zealous or possessing an exclusive right for devotion. Pagkakaroon ng eksklusibong karapatan para sa debosyon o pagsamba. At so mahalaga pong maunawaan natin kung paanong ang salitang mapanibiguin o seloso ay ginamit po sa mga talata ng Biblia. Ginamit po ang salitang ito sa Exodus chapter 20 verse 5. Ngayon po, para ilarawan po natin kung paano ang Diyos ay naninibugo. Kung ginagamit daw po natin ang salitang paninibugo, ginagamit po natin ito upang ilarawan ang ating pagkainggit sa nagtataglay ng isang bagay na wala tayo. Ang isang tao daw po ay maaring mainggit o magselo sa kanyang kapwa dahil ito ay may magandang kotse o bahay o mga ari-arian, o kaya po ay dahil sa kakayahan o abilidad gaya ng pagiging isang atleta at marami pang iba. Pero sa Exodus chapter 20 verse 5, ang Diyos ay hindi nagsiselos dahil may isang personal, dahil may isang persona o bagay na nagtataglay ng wala sa Kanya o kinakailangan niya. Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Pansinin po natin, ang Diyos po ay naninibugo kung ang isang tao ay ibinibigay sa iba ang nararapat para lamang sa Kanya. So sa mga talata po ng Exodus chapter 20 verse 4 to 5, ipinapakita po ng Diyos
na ayaw niya ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan at ang pagyukod at pagsamba sa mga ito dahil po ang pagsamba ay tanging sa Kanya lamang dapat iukol. Pakinggan niyo po ito mabuti. Ipinagdadamot ng Diyos ang pagsamba at paglilingkod na tanging sa Kanya lamang. Ayan, di ba? So, hindi po siya nagsiselos dahil meron po siyang persona o anuman pong bagay na nagtataglay nang wala po siya. So, nagsiselos nga daw po ang Diyos. So, ang Diyos ay naninibugo kung isang tao daw po ay ibinibigay sa iba ang nararapat para lamang sa Kanya. So, para sa Diyos po, ang bagay na Kanyang ipinagsiselos ay nararapat lamang para sa Kanya. Ang pagsamba at paglilingkod ay sa Kanya lamang dapat na ipagkaloob at hindi po sa mga Diyos-Diyosan. So ang great abomination po, ang respond po ng Panginoon Diyos sa pagsamba po sa Diyos-Diyosan, it made God very jealous. Siya po ay naninibugo. Pangalawa po, it drive God far away from His sanctuary. Basahin po natin sa verse 6. Ganito po ang sabi. Sinabi niya sa akin, nakita mo na ang kasuklam-suklam na bagay na ginagawa ng bayang Israel. Upang ano daw po? Upang ako'y palayasin sa aking sanktuaryo. Higit pa riyan ang ipapakita ko sa iyo. Sa English po yan, it drive God far away from His sanctuary. Sa ibang salin po, cause me to depart from my temple o palayasin ng Diyos sa kanyang sanktuaryo o templo. Andiyan pa po kayo mga kapatid? Malapit na po tayong matapos. Nakikinabang po ba tayo sa salita po ng Panginoon? Sa wikang Hebrew daw po, ang kahulugan po niyang far off, no, ay to remove, to cast. Yan. So, ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan na great abomination ay nagiging dahilan upang lisanin ng Diyos ang kanyang sanktuaryo. Ayon daw po sa kasaysayan at mga turo po ng Biblia, ang idolatria po ay nagdudulot po talaga ng spiritual at moral na pagbagsak. Sinasabi pong inilalayo po nito ang tao sa tunay na Diyos na nagiging sanhi ng pagkawala ng moralidad at nagdudulot ng kapahamakan o parusa dahil sa pagsuway sa banal na utos. Mababasa po natin na ito po talaga ay nangyari. No? Pag nag-fast forward po tayo sa aklat po ng Ezekiel, mababasa po natin in Ezekiel chapter 10 verse 4 at Ezekiel chapter 10 verse 18. Pansinin po ninyo, sabi po dyan, pagkatapos umalis ang makapangyarihang presensya ng Panginoon sa gitna ng mga kerubin at saan daw po siya lumipat? Sa pintuan ng templo. Pero pansinin po ninyo mga kapatid, pagdating po sa verse 18, pagkatapos ang makapangyarihang presensya ng Panginoon ay umalis na lang daw po saan? Sa pintuan ng templo. Ano po ang dahilan? Kanina sabi nga natin, yung abomination, yung kasuklam-suklam na ginagawa po ng mga Israel, no, it drives God far away from His sanctuary. And it was happened in Ezekiel chapter 10 verse 4 and Ezekiel chapter 10 verse 18. Ang sabi po ng isang nabasa ko, in chapter 11, we discover why and how God's glory came to appear before Ezekiel as he sat by the canal in Babylon. Israel's adultery and covenant violations ang naging dahilan na ang Diyos ay nagpasya na lisanin ang kanyang templo. Itinaboy ng mga Israelita ang Diyos. Pero alam niyo po ang nakakatuwa, that God has not abandoned His people. Rather, He goes into exile with them. Kaya nga yung glory ng Panginoon, nakita po ni Ezekiel. Ayan? Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Pangatlo po na naging respond po ng Lord sa abomination po na to, ang sabi po dyan, it provoked God to anger. Verse 17. Ano po ang sabi? Ezekiel chapter 8, verse 17. Pagkatapos sinabi ng Diyos sa akin, anak ng tao, nakikita mo ba ito?
Pangkaraniwan na lamang ba sa mga taga-Huda ang paggawa ng kasuklam-suklam na mga bagay dito? Maliban dyan, ginagawa po nila ang mga karahasan sa buong bansa, kaya lalo pa nila akong, ano daw po? Ginagalit. Kung meron man pong isang bagay talaga na nakapagpapagalit sa Diyos, tandaan po natin, no, ang lahat po talaga ng kasalanan ay hindi po talaga ikinatutuwa ng Lord at hate po talaga niya ang paggawa ng kasalanan. Pero isa po talaga sa makikita po natin na dahilan ng sobrang paggagalit po ng Panginoon, no, lalong ginagalit ang Diyos, ay sa pamamagitan po ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Punta po natin ang pangatlong bagay na atin pong pag-uusapan. So nakita po natin, God unveils the great abomination. Pangalawa, ano po yung pangalawa? God's response to the great abomination. Pangatlo po, God's punishment for those who practice the great abomination. Ano po ba ang nangyayari sa mga tao na nagsisigawa po nito? Verse 18, therefore, I will act in wrath. My eye will not spare, nor will I have pity. And though they cry in my ears with a loud voice, I will not hear them. Sabi po, I will act in wrath. Ano pang pangalawa? I will not have pity. Pangatlo po ang sabi diyan, I will not hear them. Para lubusan po nating maintindihan, ito po, mababasa po natin. Mahaba po ito pero maganda po nababasa natin. Ito po talaga yung nangyayari kapag talagang ang isang tao, ang isang bayan ay talaga pong tinatalikuran ang Diyos, gumagawa ng kasamaan. Ano ho? So makikita po natin, ito po yung sinabi po ng Diyos na mangyayari po sa bansang Israel. Sinabi ng Panginoong Yahweh, Ezekiel chapter 5 verses 6 to 17. Bear with me na lang po mga kapatid, pero para lang makita po natin na talaga ang Diyos po ay seryoso. No ho? Na talaga ang Diyos po talagang nagagalit. No, lalo na nga po, may kinalaman po sa kasuklam-suklam, yung mga pagsamba po sa Diyos-Diyosan. Ang sabi po dyan, sinabi ng Panginoong Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinakasentro ng mga bansa, ngunit nilabag niya ang aking kautusan at mga tuntunin. Nagpakasama siya ng higit pa sa mga bansa sa kanyang paligid. Tinalikuran niya ang aking kautusan at iniwan ang aking mga tuntunin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila, dahil sa kaguluhan mong higit pa sa bansa sa iyong paligid, sa pagtalikod ng mga mamayan mo sa aking mga tuntunin at kautusan, at sa iyong paglakad ayon sa tuntunin ng mga bansang iyon, ako ay laban sa iyo ngayon. Parurusahan ko kayo sa harapan ng inyong mga kaaway, at dahil sa iyong kasamaan, gagawin ko sa inyo ang isang bagay na hindi ko pa ginagawa at hindi ko nagagawin pa. Verse 10, pansinin po ninyo mga kapatid, kakainin ng magulang ang kanilang mga sariling anak at ng mga anak ang kanilang mga sariling magulang. Parurusahan ko nga kayo at matirang buhay ay pangangalatin ko sa lahat ng dako. Kayong lahat ay buong lupit kong ibabagsak dahil sa iyong kasamaan at paglapastangan sa aking templo sa pamamagitan ng inyong kasuklam-suklam na gawain. Akala po natin parang imposible na mangyari etong sinasabing kakainin ng magulang ang kanilang mga anak. Pero alam nyo ba mga kapatid, sa talatang during the, tawag po doon, paghahari ni King Zedekiah, kung hindi po ako nagkakamali. Sana po ba yun? Nangyari po talaga yun, no, na may lumapit pong dalawang babae sa hari. Di ba nagsumbong sila? Ano po yung inilalapit nila? Sabi niya sa hari, mahal na hari, sabi niya, kasi po ang usapan po namin, tawag doon, pagkatapos namin kainin o lutuin ang aking anak, yung anak naman po niya ang lulutuin at kakainin po namin. And it actually happened. Why? Kasi ito po yung sinabi ng Diyos sa kanila. And it happened. Kaya mga kapatid, seryoso po ang Diyos. Nakakatakot po ang galit ng Panginoon. Bagamat nagpapasalamat po tayo dahil tayo sa panahon natin ay nabubuhay sa biyaya, pero minsan inaabuso po natin ang biyaya ng Diyos. Sinasabi natin, patatawarin naman ako ng Panginoon sa aking mga kasalanan.
Pero sabi nga natin, kung talagang natanggap na po natin ang biyaya ng kaligtasan, hindi na po tayo magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan. At ang mga Israel po, dahilan sa kanilang kasuklam-suklam na ginawa, nangyari po talaga ang bagay po na to. Nagkaroon po talaga ng total destruction. At alam po natin, after po ng 70 years, no, ay biyaya naman po ng Panginoon, ay bumalik naman po sila, nirestore naman po sila ng Panginoon. So, ito po yung makikita po natin na naging parusa ng Diyos sa kanila pong ginawa na kasuklam-suklam na bagay. Dami kong kodigo, ano po? Yan. So, papatuloy po tayo. So, nakita po natin ang mga bagay patungkol po sa Great Abomination. Ngayon, sa atin pong pagtatapos, marahil sasabihin nyo, Jack, hindi naman ako katulad nila na sumasamba sa mga ribulto. Hindi ko po alam kung sa inyo po ngayon, mga kapatid na naririto ngayon, meron pa rin po kayong mga imahe sa inyo pong mga bahay o mga ribulto. Naho, sasabihin natin, hindi naman tayo sumasamba sa mga ribulto. Hindi naman po tayo sumasamba sa araw. Pero alam po natin, tandaan po natin sa atin pong modernong lipunan, sa atin po bilang mga mananampalataya, ang Diyos-Diyosan po ay hindi lamang po imahe o ribulto. Practically daw po, an idol is anything that we love and value more than true God. Ang Diyos-Diyosan daw po ay anuman o sino man na pinag-uukulan natin ng pagmamahal at pagpapalahaga ng higit pa sa Diyos. Ang sabi po ni John Piper, sana po ba yun? Ang sabi po ni John Piper, an idol is anything that we come to rely on for some blessings or help or guidance in the place of a wholehearted reliance on the true and living God. Meron po ba tayong mga bagay na doon po tayo nagre-rely para sa mga pagpapala? Mga bagay na atin pong hinihingan ng tulong? Mga bagay po na tawag po doon, inaasahan po natin maliban sa lubusang pag-asa o tiwala sa Diyos. Ang ilan po sa mga halimbawa siguro ng ganito, habang nag-iisip po ako, minsan hindi po tayo aware. Halimbawa, yung pulang bracelet na ilalagay natin sa baby, bakit po ba natin isinusuot yun? Ano po ang ating intensyon? Para ingatan, ano daw po, ang baby na ano po? O, wag mausog. Hindi po ba ang ibig sabihin nun ay inililipat po natin ang pagtitiwala doon sa, ano lang po yun munting bracelet na wala pong kakayahan na promotekta sa atin pong mga anak na sanggol. Pero pansinin po ninyo, ang sabi po ni John Piper, an idol is anything that ano daw po, that we come to rely on, saan? Some blessings or guidance or help. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Ano pa ang isa pang halimbawa nito? Mga lubid, na talagang yung mga tao minsan ay na halos magkasaktanan pa doon sa prosesyon ni Nazareno. O bakit po natin kinukuha yon? Para daw po Para ano po? Pagpalain sila, di ba? Pansinin po ninyo, no? Unaware po tayo, pero ang mga bagay po na yon ay nagpapakita ng paglilipat ng ating pagtitiwala at pananampalataya, no? Na dapat sana ay sa Diyos lamang po natin ginagawa. Ano pa po? Palaspas na pinapabasbasan sa pari.
sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, isinasabit sa mga pintuan, sa mga bintana, para daw hindi tamaan ng kidlat o kaya naman na hindi lapitan ng kung ano-ano mga masasamang elemento. Ano ang kapangyarihan? Meron ang palaspas. Pero the moment na ginawa po natin yon, muli, iniaasa po natin ang ating tiwala sa mga bagay po na yon. At ayon po kay John Piper, ano daw po yon? Ito daw po ay isang uri ng Diyos-Diyosan. Nandiyan pa po ba kayo mga kapatid? 9:31 na po, malapit na po ako matapos. Pagbigyan nyo na po ako, nandiyan pa po ba kayo? Ayan, palapakan nga po natin ng Panginoon. Minsan lang naman po ako hindi pala madalas. Madalas naman pala. Madalas naman po. Minsan isang beses, isang buwan lang naman po ako nag-speak. So di po ba? Alam niyo po, ang sabi nga po, kapansin daw po ang pagsamba ng mga taga-Huda sa mga Diyos-Diyosan. Kilala nila ang Diyos, pero paano nilang gumagawa, nagagawang sumamba sa ibang Diyos? No, sa iba. Ang Diyos lamang po talaga ang makapagbibigay sa kanila ng buhay. Pero, eto po mga kapatid, nagbabasakali pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan na matutulungan sila o mabibigyan sila ng magandang buhay. Ano-ano pa po kaya sa bahay po ninyo o sa mga, ang meron po kayo na doon po ninyo inaasa ang inyong mga pagtitiwala, doon manggagaling ang maraming pera. Diba? Nakakita na po ba kayo sa mga store nang gumaganon? Ano yon? Ha? Ano po? Ayan, bakit po sila may ganon? O, para daw? O, di ba? Para daw maraming benta. Ayan. Di ba? So, ang dami po ang dami po. Pero sabi nga natin, balikan po natin, ito po ay mga uri po ng mga pagsamba. Sabi nga po, our idols today are often that which most capture our heart affection instead of God. Ang sabi po ni John, malapit na po tayong magtapos. Sabi po ni John sa 1 John 5:21, munting mga anak, lumayo nga kayo sa mga Diyos-Diyosan. Pag binasa po natin ang mga susunod na talata, ito po yung tinatawag po niyang mga Diyos-Diyosan. 1 John chapter 2 verses 5 to 16. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makabundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ano daw po yan? Number 1, masasamang hilig ng laman. The desires of the flesh. Pangalawa, pagnanasa ng mga nakikita ng mata. The desires of the eye. At ang anumang pagmamayabang sa mundo. Ano po yan? The pride of life. Ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundong ito. Yan po ang tinutukoy ni John na 3 bagay na sinabi po niya, get rid of your idols. Kaya nga po ang sabi po ni Charles Spurgeon, ito po, if you love anything better than God, you are ano daw? Idolaters. If there is anything you would not give up for God, it is your idol. If there is anything that you seek with greater fervor than you seek the glory of God, that is your idol. And conversion means a turning from every idol. Sabi po dyan, kung meron po kayong minamahal nang higit sa Diyos, kayo daw po ay mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kung meron daw po kayong hindi kayang ibigay, talikuran para sa Diyos, ito daw po ang inyong Diyos-Diyosan. Kung meron daw pong kayong sinisik o hinahanap maliban sa Diyos, ito daw po ang inyong Diyos-Diyosan. And for us, at dito po tayo magtatapos, and for us to get rid of idols, ito po ang ipinapayo po ni Pablo. Colossians chapter 3 verses 5 to 6. Kaya't patayin ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbolo ng damdamin, masamang pagnanasa, at kasakiman ng isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano daw po yung mga pagsamba dyan sa Diyos-Diyosan? Mapansin po natin, sabi po dyan, mga pagnanasang makamundo, pakikiapid,
karumihan, mahalay na simboyo ng damdamin, masamang pagnanasa, kasakiman. Yan daw po pala ay mga uri din ng pagsamba sa Diyos, Diyosan. Sa bandang huli po, for us to get rid of idols, ang sabi po ng Colossians chapter 3 verses 1 to 3, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on the things that on earth, for you have died and your life is hidden with Christ. At ang bansabay po na uli, for us to get rid of our idols, put Jesus, our Lord and Savior, in His rightful place. Remember po mga kapatid, ang idol po ay hindi tayo kayang isatisfy. No matter how much or what you try, you will end up empty. We are to put our hope in eternal things like Jesus. Sapagkat nothing in this world can satisfy you. Only Jesus can satisfy your soul. Tayo po sa ilit ay manalangin. Aming Panginoon, patuloy po naming ipinagkakatiwala po sa inyo ang iyong mga salita na amin pong sama-samang pinag-aralan. Patuloy ka pong mangusap sa bawat isa, maging sa amin pong pag-uwi, sa aming mga tahanan. Patuloy po namin itong mapagbulay-bulayan at patuloy mo po itong maipaalala sa amin hanggang sa ilalim ng iyong biyaya at kapangyarihan. Magawa po naming talikuran ang aming mga ginagawang pagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi lamang po talaga tumutukoy sa mga imahe o ribulto, kundi sa mga bagay na minamahal namin ng sobra maliban sa iyo, mga bagay na hinahanap namin maliban sa iyo, mga bagay na hindi namin kayang iwan alang-alang sa iyo. Lord, tulungan mo po kami, patuloy po naming magawa ang mga bagay nito sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magandang umaga po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sa Diyos po ang papuri. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa paghahandog po. Aming amang Diyos, amang dakila sa lahat. Ngayong umaga po'y lumalapit kami na may mababang loob, kagalakan at pasasalamat. Naway tanggapin mo po ang aming mga handog at ikapu bilang tanda po ng aming pananampalataya, pagsunod at pasasalamat sa iyo. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ng aming tinatangkilik ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya't inilalapit po namin, Panginoon, ang aming mga buhay. Bigyan mo po ng lakas upang patuloy po kaming magbigay ng kaloob at lingkod sa iyong harapan. Pagpalain mo po, Panginoon, maging ang mga negosyo, trabaho, na siyang tumutugon sa aming mga pangangailangan. Kinikilala po namin, Panginoon, na ang lahat ng mga handog na ito ay nagmumula lamang sa iyo. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa kataas-taas ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen.
Tayo pong lahat ay tumayo. Sa pagkakataong ito, tayo po ay nasa panahon ng pastoral prayer. Let's come before God, na siya nga pong pinanggagalingan ng guidance, ng ating blessings, but ultimately ng ating buhay at ng ating kaligtasan. Ipinapahayag po namin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang sama-sama po naming pagtanaw ng utang na loob, pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga gawa mo po sa buhay namin. Pero ang totoo, hindi lang naman po sa gawa mo sa buhay namin, kundi sa kung sino ka po talaga, sapagkat ikaw ay Diyos. Ikaw ang Diyos na nakaluklok sa iyong trono, Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, Diyos na hindi kinakabahan, hindi nababahala sa anumang bagay, pangyayari at karanasan. Pagkat ikaw po ang nag-ahari. Kaya po, sa iyo kami nagpupuri, sa iyo kami nagpapasalamat, sa iyo kami sumasamba, sa iyo kami tumatanaw ng utang na loob, bagamat may mga kaparaanan, may mga kapanahunan kang itinakda sa buhay ng bawat isa. Ama, salamat po. Maraming salamat. Kahit po doon sa mga pangyayari at karanasan na hindi po namin gusto, mga pangyayari at karanasan na mahihirap, malulungkot, masasakit, pero tinaguyod mo po kami, sinamahan mo kami, pinagpala mo po kami, pinapagtagumpay mo po kami. Ama, salamat sa magitan ng mga pangyayari at karanasang iyon, lalo kang nahahayag sa buhay namin. Lalo po kaming nagtitiwala sa iyo at higit sa lahat, lalo kaming nagiging totally dependent po talaga sa iyo. At yun naman po ang mas nais mo po, to put our whole trust in you, in your word, and in your works, as well as in your ways. Na sinasamahan din namin ang aming mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan. Salamat po aming Diyos sa pagpapala mo po na pinaranas sa lahat po ng mga karanasan ng pabor, biyaya, at panibagong taon na iyong pinagkaloob. Dalangin po namin na sa panibagong taon, samahan mo po sila, patuloy kanilang maranasan, patuloy kang mahayag sa kanilang buhay, kasama ng kanilang pamilya. Nakikigalak din po kami sa mga kapatid naming sumapit sa anibersaryo ng kasal. Lord, salamat sa taon ng pagsasama that indeed, you are God who bind them. You are God who grant them another year to be together. Payagan mo po ang panibagong taon na ito sa kanilang pagsasama, mas lalo pong magbigay karangalan at kaluwalhatian sa iyo at lalo kang mahayag sa kanilang buhay kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Kalakip din po nito, Ama, ang iba't ibang mga pangangailangan ng iyong mga anak. Kami na naririto sa bulwagan, sila nakaisat kasama po namin online. Iba't ibang mga hamon, iba't ibang mga sirkumstansya, pero iba't ibang mga aktibidad din po na gagampanan sa panibagong linggo. Abutin at katagpuin mo po ang bawat isa. Paulit-ulit naming pinapaalala sa bawat isa sa aming sarili na sinasabi ng iyong mga salita. Kung ang iyong bugtong na anak hindi mo pinagkait sa amin, ano pa ang hindi mo kayang ipagkaloob sa bawat isa. Tulungan mo lang po kami na talagang umasa, magdiwala, hindi po sa panahon at sa paraang itinakda namin, kundi sa kaparaan ng ikaw po ang nakakaalam, ikaw po ang naghanda sa bawat isa. Muli po, itinatalaga rin namin ang panibagong linggo, sa pagharap namin sa panibagong linggo, ang katulad na panalangin na itinuro ng aming Panginoong Yesus, pagharian mo po ang bawat isa at ang kalooban mo po ang siyang maganap sa mga magsisipag-aral, sa mga magsisipaghanap buhay, sa magsisipaglakbay, sa lahat ng asikasuhin at intindihin sa bahay, at sa iba't ibang mga responsibilidad. Maghari ka po at pagharian mo po kami. Payagan mo ang buhay po namin, katulad po ng aming aral na napakinggan, makalaya sa anumang mga Diyos-Diyusan na umaalipin sa bawat isa. Muli po, payagan mo rin po na ang buhay namin, magliwanag na gayon ang aming ilawan sa mga tao na nakapaligid sa amin, makita nila ang aming mabubuting gawa sa gayon. Luwalhati
Maraming salamat po muli sa iyo, aming Diyos. Ito pong sama-sama naming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Opo, Ama, yun ang patuloy naming sasabihin. Di kami magsasawa, di kami papagod sabihin, tanging sa iyo, para sa iyo. At sa iyo lamang po talaga ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri at pagsamba. Ipinagpapasalamat namin ang pagkakataon na kami po ay pinipon at pinagsama-sama mo upang kami po ay magdiwang sa iyong kadakilaan at ang iyong katapatan. Pansamantala po magtatapos at maghihiwa-hiwalay kami, sa iyo po namin inilalagak at itinatagubilin ang lahat. Laki po ang pakiusap at panalangin. I-dismiss mo kami ng iyong pagpapala. Kami na naririto sa bulwagan. Sila nakaisa at kasama namin online. Sa magitan po ng pagtataas ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabagpa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay ngayon at sa harapin ng inyong buhay kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Magandang umaga po mga kapatid. Palain po kayo ng Panginoon. Tulang po kayo saglit para sa ilang mga paalala, pahayag at pagbati. Ayan. Good morning po sa bawat isa. Announcement lang po and attendance check lang po tayo ngayon. June 14, 2026, meron a total of 50 kids sa baba po sa Sunday School. Hindi pa po kasama ang ating mga baby na palakad-lakad dito sa taas. And ang total naman po ng ating adult dito po tayo sa taas ay 138. At ito po ay ngayon lang pong first service. Ayan, to God be the glory po. At meron po tayong isang bisita. Akin pong tinatawagan si Sister Nelly Manlapas. Pwede po bang tumayo para po makita po ng ating, ng ating mga kapatid. Ayan, wag mo nating hayaan na makauwi si Ate Nelly nang hindi po napapagod ang kanyang kamay para siya ay mabati po. Ayan. And paalala lang po, next Sunday po, isang service lang po tayo, ang ating Father's Day celebration. And then, June 21 and June 28 po. Tuloy-tuloy na po, isang service lang po tayo dahil ang June 28 po ay ang ating baccalaureate service para naman po ito sa ating mga college student. So sa mga graduate po ng college or may mga award po na ngayong college ay ganun pa rin po, i-PM nyo pa rin po sa akin ang inyong information, ganun pa rin po, name of school, ang inyong course, and graduate or yung award nyo po. And syempre po yung pinakamaganda nyo pong picture. Ayan, syempre, ayun po. Yung nyo pong kakalimutan ng pinakamaganda nyo pong picture. Ayun lang po, magkita-kita po tayo next Sunday. Again po, ipamalita po natin sa ating mga kapatid na next Sunday po ay isang pananambahan lang po tayo, 8 a.m. Ayan. God bless po sa bawat isa. Ayan, mga kapatid, bago po tayo lumabas, may oras po tayo para makipagkwentuhan, makipagbatian po sa ating mga kapatid.